Sa probinsya ng Capiz, sina Michael, Aliza at Lito ay dumating sa isang maliit na bayan na puno ng mga tradisyonal na bahay at mga puno ng niyog. Hindi nila alam na ang barangay nila ay puno ng mga aswang na nagbabantay sa bawat galaw ng mga tao. Sa unang gabi ng kanilang pagdating, sila ay nagpasya na maglakad-lakad sa bayan at makipag-usap sa mga lokal. Nakita nila ang mga tao na nagtatawanan at nagkukwentuhan, ngunit mayroong isang kakaibang pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Parang may mga matang nakatingin sa atin, sabi ni Aliza. Hindi ko alam, sagot ni Michael. Pero parang okay naman dito. Laking gulat nila nang biglang may lumapit sa kanila na isang matandang lalaki. Mga bata, huwag kayong maglalakad-lakad sa gabi, sabi niya. Delikado dito. Anong delikado? Tanong ni Lito. Ngunit hindi sumagot ang matandang lalaki. Sa halip siya ay tumingin sa kanila nang may takot sa kanyang mga mata at umalis. Anong nangyayari dito? Tanong ni Aliza. Hindi ko alam, sagot ni Michael. Pero parang may isang sekreto dito na hindi nila gustong sabihin sa atin. At biglang, may narinig silang isang kakaibang tunog. Parang may mga yabag ng paa na sumusunod sa kanila. May mga matang nakatingin sa kanila at hindi nila alam kung sino o ano ang nasa likod ng mga matang iyon. Ang kakaibang pakiramdam ay patuloy na lumalakas at sila ay nagsisimula ng matakot. Ang mga yabag ng paa ay papalapit ng papalapit. Habang papalapit ang mga yabag ng paa, biglang kinuha ni Michael ang kanyang bag at naglabas ng isang maliit na krus. Anak ng Tokwa, ano bang nangyayari dito? Sabi ni Lito habang nakatingin sa paligid. Shh! Huwag kang maingay, sabi ni Aliza. Baka makuha natin ang atensyon ng anuman ang nasa likod ng mga yabag na ito. Papalapit ng papalapit ang mga yabag at biglang may isang figura na lumabas mula sa dilim. Ang figura ay isang matangkad na lalaki na may mga matang nakatingin sa kanila ng may galit. Michael, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Lito habang nakatingin sa krus na hawak ni Michael. Proteksyon lang, sagot ni Michael. Hindi ko alam kung ano ang paparating sa atin. Biglang, ang lalaki ay nagsimulang lumapit sa kanila ng mas mabilis. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang balat ay naging maputi. Aswang! Sigaw ni Aliza. At biglang, ang lalaki ay nagsimulang mag-transform sa isang kakaibang nilalang. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko at ang kanyang bibig ay naging isang mahabang nguso. Si Michael ay nagtataas ng krus at ang nilalang ay biglang tumigil sa paglapit. Pero hindi ito ang katapusan. May mga iba pang nilalang na papalapit. Habang papalapit sa kanila ang mga aswang, nagdesisyon ang tatlo na magpatawak na tumakbo. Sina Michael, Aliza at Lito ay tumakbo ng mabilis, sinusundan ng mga aswang na may mga mata na pula at mga kuko na matatalas. Takbo! Huwag kang titigil! Sigaw ni Michael habang sila'y tumatakbo. Ngunit biglang may nakita silang isang ilog sa harapan nila. Hindi nila alam kung ano ang nasa kabila ng ilog, pero kailangan nila itong tawirin para makatakas sa mga aswang. Tawirin natin ang ilog, sigaw ni Aliza. Sila ay tumalon sa ilog at nagsimulang lumangoy. Ang mga aswang ay sumusunod sa kanila, pero hindi sila marunong lumangoy. Nakarating sila sa kabila ng ilog, pero hindi pa rin sila ligtas. May mga iba pang panganib na naghihintay sa kanila. At biglang, may narinig silang isang boses mula sa likod ng mga puno. Tumigil kayo, sabi ng boses. Makakasiguro kayo na safe kayo sa akin. Tumigil sina Michael, Aliza at Lito sa pagtakbo at tumingin sa likod ng mga puno. Nakita nila ang isang matandang babae na may mga mata na puno ng pagmamalasakit. Sino ka? Tanong ni Michael. Ako'y si Lola Berto, sagot ng matandang babae. At kayo ay nasa panganib. Ang mga aswang ay hindi lamang mga nilalang na sumusunod sa inyo. May mga iba pang panganib na naghihintay sa inyo. Tumango sina Michael, Aliza at Lito at sumunod kay Lola Berto.
Siya ay nagdala sa kanila sa isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Sent at 10:44 a.m., not seen sa gitna ng gabi, may bigla ang kumatok sa pinto. "Sino ba yan?" tanong ni Lola Berto. "Huwag kayong mag-alala, ako lang to," sabi ng isang boses mula sa labas. Binuksan ni Lola Berto ang pinto at nakita nila ang isang lalaki na may dalang isang malaking basket. "Anak, sino ka?" tanong ni Lola Berto. "Ako si Mang Rico," sagot ng lalaki. "Nandito ako para tulungan kayo sa laban sa mga aswang." Tumango si Lola Berto at pinaunlakan si Mang Rico sa loob ng bahay. "Anak, may mga bagong kaalyado tayo," sabi ni Lola Berto kay Michael, Alisa at Lito. Nag-usap-usap sina Mang Rico, Lola Berto, Michael, Alisa at Lito tungkol sa plano para sa laban sa mga aswang. "Kailangan nating magtulungan para matalo natin ang mga aswang," sabi ni Mang Rico. Tumango ang lahat at nagsimulang magplano para sa labanan. Sa susunod na gabi, sila ay magtatagpo sa isang lugar para simulan ang labanan. At sa pagkakataong ito, si Michael ang magsasakripisyo para sa kanila. "Tayo na," sabi ni Michael. "Tayo ang magtatanggol sa ating mga bayan." At sa gabing iyon, sila ay naghanda para sa labanan. May mga armas, mga halamang gamot at mga plano. Handa na sila sa mga aswang. At sa susunod na gabi, ang labanan ay magsisimula na. Sa gabing iyon, sila ay naghanda para sa labanan. May mga armas, mga halamang gamot at mga plano. Handa na sila sa mga aswang. At sa susunod na gabi, ang labanan ay magsisimula na. Nang dumating ang gabi, sila ay nagtipon sa isang lugar na malapit sa mga aswang. Si Michael, Aliza, Lito, Lola Berto at Mang Rico ay handa na sa labanan. "Tayo na," sabi ni Mang Rico. "Simulan na natin ang labanan." Bigla, may mga aswang na lumabas mula sa dilim. Sila ay sumugod sa grupo ni Michael. Si Michael ay nag-shoot ng baril at tumama sa mga aswang. Si Aliza at Lito ay gumamit ng mga armas at tumulong sa labanan. Si Lola Berto ay naglagay ng mga halamang gamot sa paligid para maprotektahan sila sa mga aswang. Ang labanan ay matindi. May mga aswang na nahulog pero may mga iba pa na sumasugod. Si Michael ay nakikipaglaban sa mga aswang pero siya ay napapalibutan na. Bigla, si Mang Rico ay sumugod at tinulungan si Michael. "Tayo na!" sigaw ni Mang Rico. "Tayo ang magtatanggol sa ating mga bayan." Sa wakas, matapos ang matinding labanan, sila ay nakapagtagumpay na talunin ang mga aswang. Ang bayan ay ligtas na muli. "Tayo ang mga bayani," sabi ni Alisa. "Tayo ang nagligtas sa ating mga bayan." Tumango sina Michael, Lito, Lola Berto at Mang Rico. Sila ay nagtutulungan at nagmamahalan. At sa pagkakataong ito, sila ay handa na sa mga susunod na labanan. Si Michael ay hindi na nagsakripisyo, sa halip siya ang nagligtas sa bayan kasama ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang matinding labanan, ang bayan ay nagsimula ng magbalik sa normal. Ang mga tao ay nagsimula ng magtrabaho muli at ang mga bata ay naglalaro sa mga kalsada. Si Michael, Aliza, Lito, Lola Berto at Mang Rico ay tinanggap bilang mga bayani ng bayan. Sila ay pinarangalan at pinuri ng mga tao. Ngunit si Michael ay hindi nagpapahalaga sa mga papuri. Siya ay masaya na ang bayan ay ligtas na muli at ang kanyang mga kaibigan ay buhay. "Anak, kayo ang mga tunay na bayani," sabi ni Lola Berto. "Kayo ang nagligtas sa ating bayan." Tumango sina Michael, Aliza at Lito. Sila ay nagtutulungan at nagmamahalan at sila ay handa na sa mga susunod na labanan. Sa mga sumunod na araw, ang bayan ay nagsimula ng magbalik sa dati. Ang mga tao ay nagsimula ng magtrabaho muli at ang mga bata ay naglalaro sa mga kalsada. Si Michael, Aliza, Lito, Lola Berto at Mang Rico ay patuloy na nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Sila ay handa na sa mga susunod na labanan at sila ay magtatanggol sa kanilang bayan hanggang sa huli. At sa pagkakataong ito, ang bayan ay magiging ligtas at mapayapa. Ang mga tao ay magiging masaya
at masagana, at ang mga bayani ay magiging tunay na mga bayani. Sent at 11:03 a.m., not seen.